ordinance sa atong Dipolog City. Kay usually sa ato ang mga kaigsuunan ato na sa gawas sa nasod, gani na-mention ka na doon ay mga sponsors na to, mga donors sa mga fire equipment nga gikan sa gawas sa nasod, particularly si ang igsuon ni Konsehal Horacio Velasco. So, unsa may ato ang mga dagko nga kalihukan nga karon matud pa nila nga giandam kamulong ang preparar para sa ato ang dakbayan sa Dipolog. Salamat sa mga panalo. Sa mga kalihukan, ang Dipolog hindi na-register na karon sa mga murag gitawag na international destinations no, sa mga events. In fact, kagahapong adlaw, ang sa Friday, first ever din sa Southeast Asia, gihimo ang traffic jam MTV Exit program. Kini siya usa ka concert nga gipartisipahan, giapilan sa mga nagkalain-lain banda, and ang nag-organize nini ang MTV, kaning music television, and trafficking against women. Mamao ang ilang program. So anti-human trafficking ang ilang mensahe. So ang Dipolog was chosen as the venue for this first ever roadshow na activity in Southeast Asia. So, nahimong nagmalapuson, although ulan, no? Naulan, and then nagkalanlain ang mga presentation dito. So, pagkabulas na successful ang mga kalihukan despite sa weather conditions na to. But, everything was fine sa preparations. And then, ang importante nga, ang mensahe sa human trafficking na padaso ngayon. Then, in fact, usa sa pinaka-importante nga nahibalaan na to, nga nung usa sa napilian ng Dipolog, aside sa peace and order, aside sa supporting na environment, city government po na to, is that sa Philippines ang Dipolog is one of the active transit points sa human trafficking. Kaya tungod sa Nautical Highway, ang mga traffic persons gikan sa Luzon o sa Visayas, muagi na sila sa Nautical Highway na itong series bus na gikan sa Bacolod, gikan sa Manila ng Buwan. Dahil masunod dito sa dapitan ng Dipolog, padulog na dahil dito sa Bacolod. So, daghan ang mga traffic individuals na mula tayo dito. So, nakita nila na dili dapat i-launch ang kampanya sa anti-human trafficking para ma-intercept na ito. Dayon, mo kaila po dayon ang mga advocacy sa atong mga kasyudaran. So, ato ipadayon bisan one day itong event, itong traffic jam na advocacy, pero ang mensahe ato nang nabutang sa itong kasing-kasing o padayon na ito ka na nga i-advocate. So, usa na siya sa mga dagko. O karon sunod tuig, dunay under negotiation karon ang pag-conduct usab sa first International Gongs and Bamboo Festival. Dili nga po kina sa Dipolog. According sa mga organizers niya na nga taga Manila, part niya na ang National Center for Culture and Arts o ang UP Ethnomusicology Department. So, according nila, first ever na in the world nga pagahimuon. First Bamboo Gongs and Bamboo Festival. So, nagkalanlaing partisipante sa bigan sa lain-laing nasod sa kalibutan na dunay kanang mga traditional gongs and bamboo instruments ang mag-abot din sa Dipolog. So, imagine na ninyo kung fully organized na yun ang mga event. Bibo kayo ang mahitabo niya na kay more than 300 participants ang muanhin sa Dipolog. Asa na tayo ngayon? Dito sa Dipolog City. So, where? Particular dito sa gym, na activity dito nga plano, and then sa boulevard plus sa mga silingan mga kabarangayan o kamunisipyuhan. Kaya naman sila outreaches na showcase para nga even katong nga tuwa sa lagyong lugar makakita po sa mga pasundayan sa delegates na to, like sa Malaysia, sa China, sa Burma, o uban pang mga kanasuran na mo abot din sa atong nakbayan. Aside from hosting that particular event, napo kay participants from local? Especially ang atong subanen. Mag-host lang tayo, tapos walang yes, mao ni na ang atong local nga indigenous people din mao ang subanen predominantly na sila presentation po. So gina-work out na nakaroon
And even ang atong mga Muslim groups na amon po'y taga Basilan, taga Sulu, taga Maguindanao, na mga nianan para nga ma-present nila ilahan gongs and bamboo po nga mga music instruments and performances. Okay, Vice Mayor, nakaipamatang kaya dugan. Ini atong Puerto sa Pulawan, muna katapusan sa Strong Republic Vertical Highway na dinhig-dinhig end sa Pulawan. Unya, ang dapitan port is the nearest port to Visayas and Mindanao. Gani ang mga produkto sa Bukidnon, sa Cagayan de Oro, dinhi hatod sa atong pantalan sa Pulawan. Hasda na mga isda diri sa Sambuanga dire. Dayon itong gingon nimo Bradbert nga series, hindi ka na sa Iloilo, Bacolod, Dumaguete. And another bus from Manila yon kanang gitawag og Pilcanco, dito po na moagi sa itong dapita po sa Southern Surigao and dire na po maapit po sila dire. Then itong sa Bambo Bradbert Kunsihal pare Gregorio, I hope nga ang atong city could take advantage of this event by encouraging our barangay constituent nga mananong sila bamboo, no, along the riverbank aron makakontrolar sila sa flooding. At the same time, ug daghan nang ma-harvest na to sa bamboo, ato na nang himuon og subsidy kay makalilis ang mga insect sa kining sa China. 1.2 billion na sila. Unya, mura og iba na po nila ang plastic kay makadaot mo na sa environment, whereas ang bamboo dili man makadaot. So I hope na makatanggap tag measure ana kun siya. Makita ko ang i-introduce sa mga kawalan ni Kalusa. Kapugong sila sa pagkahilig sa mga yuta. Ayaw sila tayo. Dahil sila yung mga kawayan na kanilang mga buod, kanilang gamot, pagpugong ka na. At the same time, we are making money, make money out of it, no? So, atong encourage, pinaagi niya itong tulungan, atong encourage itong makasawhan, no? Hindi naman Mr. President Polo sa sunod mga barangayan. Throughout the province, Mahimo, na mayroong kawayan, kaya mo dito sa Davao, no? Dito Davao kasulti ko nga, i-encourage gini palaron sa mga kawayan. Dagan kayo mga kahimuan sa kawayan. Hindi mo ito nga bunsod. Ito lang, mga balay, ito niya, no? Ito mo. So, ang maminaw karon sa atong Secretary Pulo, atong ipayamdog na ang pagkaroon sa kawayan, angay magkaroon sa rapid sa nasuba, hindi mo naganahan ko, mga sampasapa, hindi mo naganahan siya, wala yung mga tubig. So, kailangan doon sa suba. O magkapugong sa track na pag-inas ng mga sapa, mga slide. Kapugong po na guys. Kung ang kahoy ko Mr. Mapuo kay sa Tagol, kawayan ko Mapuo kay ang dabong. Pangmaon na po ng dabong, kaya maligyan ako siya po, liway, tubong kawayan. Pero ako lang share, gahapon na palit ni kawayan, gano'n na may himo balay-balay sa Gulayon. Tag 20 pesos ang buo, ang bulos. 20 pesos, imagine that, no? So, mapangortahan na dito tayo ang kawayan karon. So, aside from planting trees, siguro kanang along the riverbanks, tubo din ang kawayan, kaya pulo sa kuna sa ato po i-encourage na ito mga taga-barangay, di adapit sa mga kasubaan, palit sa mga tanom o mga kawayan. Kaya makatabang po na sa ito ang palibot o makapangwarta pag yun sila ni Ana. So, kung may dugang ta siguro ng mga information na mga plano, development diri sa Dapen sa Dipolog, ikan sa ato ang syudad. Yes, another big event na atong i-look forward, no? Kini ka 100 years celebration sa atong pagkahimugso isip local government unit. Next year ni siya, July 1, 2013 is our 100th year as entity in the government. Nanggikan sa iyang pagka-munisipyo hangtod karon. So 100 years old na ang Dipolog as a government entity. So daghan ang mga litang andam na to. In fact, natay gihimong centennial logo contest. So then napunta yung tawag o centennial hymn contest. So ang
detalye nini dito lang niya sa City Information Office, dito ang kaibigan. The face of the city. So daghan mga kaliugan, nanatay gihimo nga Centennial Committee, Centennial Celebration Committee, daghan ang mga tao, private and government individuals na pinabangay niya na para pagprepara sa kaliugan next year. Karon ba ako na share si Mr. Ramon Jose Barica, about ito sa Provincial Library and Research dahil sa profiles of the Bacolod City. Ayun, wala sa Sanggunian, wala sa City Hall, so na ito namin sa Provincial Library. In fact, ako personally mo nag-kwan ito, nag-issue ng certification, kay gusto siya ng issue ng certification na dili ito basta-basta na gibuhatan niya or gisulat, kundi it's part of the archives, no? Files of the fund sa library pertaining to Bacolod City. Nabasa na ko ito ang logo sa Bacolod City, na ay lubi, na humay, na ano, no? Then, kung sa ito'y meaning sa inyong mga logo sa Bacolod City, with this centennial celebration, siguro i-share na po nato sa itong mga katauhan ang rich historical background sa Bacolod City. Kinabasa na ko nito gikan sa pagkahimugso sa Bacolod City, paingon kinsay namunuan o kung sa po ila kung legacy sa ilang pagpamunuan. Apil na ini si Vice Mayor kanhi Edilborgo Berche. Siguro i-request lang nato siguro sa inyo sir na ma-updated no ang profile sa Bacolod City kay karon lahi naman ang namunuan kung sa po nahimo ni Mayor Evelyn Uy during her administration as the only lady executive, the first lady executive in Bacolod City. Yes, tama gina Ma'am Edith. In fact, one of the highlights ato ang Centennial Celebration will be the publication of the first ever year coffee table book. So, nag-allocate ka o dako nga mga to siya no, para sa pagprepara niya na ma-highlight ang history sa Bacolod and even sa present time kung sa na Bacolod through this 100 years journey as a local government unit and as a people. Kaya doon naman, doon naman ko yung mga, before that, si Mr. Barita na ako dito nagpa-issue ng certification na ngayon copy before that, doon ay mga high school students, sa ila daw ito kasi, nag-research sila about the history of Bacolod City, nag-research sila the history of Zamboanga del Norte. So, ngayon ang mga palagbong ngayon parang sa kainin, muna, mas maayo po, may bawa sa itong mga kabataan, kay kung sila pa, o hindi na magano sa isang kultura, ang mga itong mga kabataan, wala yung napalingnan, no? So, munang nakapangutanang ko ninyo kay murag concern magpapura ko ng kabataan apil na nato. What more, ang Bacolod City mismo, karon na namunuan, mo, kung ano facilitate initiative niya. Yes, sir. Ato monumento diha ato sa City Hall nga tulo ka local leaders no itigaan din nato og kini pagtagan ang itong mga early leaders no mao si Reverend Father Kasi Patangan, si First City Mayor si Sinaing Martinez, Pascual Martinez, so ganyan katulog yun din, nga kung tigasin pa si Eugenio Margati. Kay kana siya, no? Mo yun na siya, forerunner anang International Rice Research Institute sa Nueva Vizcaya ba na, no? Gani, to the extent nga, ihap yun niya ng usa ka gantang pumunta sa auna, di pa man pinila. Ihap yun na niya, o sila ka Lusong, o sila yun ka kasi niya usaon ko niya pag linya-linya by number din ang siya record. So hopefully sa atong centennial puron matigaan din sila o sa lugar ko diha sa ating mga Ginoo na committee mo over example. Yes, sir. Go ahead. I will bring it up sa next meeting sa Centennial Committee. And another thing po di ay naputay gitawag kining atong long-term program na ang tawag PGS, Performance Governance System. Usa po nga ilusad ko na siya through sa kining gitawag logo kaya po no logo at the same time naputay PGS nga i-integrate dito sa atong team para nga
masabtan sa mga tao, ang atong direksyon karon up to 2030 nakahanay na ato ang mga plano. So dapat ma-inculcate sa ilang mga kasing-kasing dili lang ka tamang din sa ato ang present na namong use, but we are already looking forward. Whoever will be the leaders in the future, nanatay blueprint. That is the Sulo for 2030 na blueprint. Speaking of bihim, kahit kami sa province, we are compelled to memorize, to sing actively, especially during flag ceremonies. Then, kung po nag-spread out sa mga eskwelahan, kita sa una, apil naman sa ito ang mga program sa Student Journalism Seminar. Ang Sambuanga del Norte him. What about Dipolog City him? Aware ba ini, gawa ng Dipolog City March na muna siya? Aware ba ini ang mga bata? Apil ba rin nila o matulog sa itong mga eskwelahan within Dipolog City? Para kung aware sila na na-upgrade tayo rin sa itong Dipolog. Yes, as far as ang Dipolog City March, para kayo karaan mo na itong March, i-disseminate siya sa mga eskwelahanan. Pero dili wala na itong i-impose na kinailangan i-memorize ko. Dili siya compulsory. So, pero sa atong sanggunian and then sa city government, every flag ceremony, nakantag yun ang Dipolog City Hymn. Dipolog City March. Now, kining Centennial Hymn will be a different body siya. Dili ni siya po replace sa Dipolog City March. Ang Dipolog City March will remain. Kaning Centennial Hymn will be specific for the 100 years. Kaya ang Dipolog City March na ito wala man siya ay time frame. But for this, i-highlight yun ang Dipolog 100 years ago at 100 years na karon siya sa present. So, morning gani na, o nakadungog po na ay bagong kanta karon na gigawa sa Dipolog City na modern yan tulong. So, it's being aired by our different FM stations na we feel proud po as a Dipolog na when we hear such music. Okay, di na kayo doon ang pangutangan, sir? Konsyal? Okay. So, mura, tubag na ito ni Brad Pinto implied nga akong tangpuntan na ito, doon naman yung Centennial logo, will that take the place of our present logo? Mura, okay. So, natubag na yun. Okay, salamat kayo din. Siguro ato na po nilang bitan kay daghan ng ang mga ordinaryo ng mga tao karon ang nangutana ngano nagkamahal ang atong mga isda sa merkado, atong mga gulay sa merkado. Ito may nitabo sa atong agrikultura dili sa atong dakbayan sa Dipolog. Atong mga farmers kanunay ba kini gitabangan sa atong lokal na gamahanan para makapananom at the same time natay makaon. Dura po sila yung mga panginaluhian kay nagkamahal yung notice. Mahal kayo ang sa merkado, mahal kayo ang ato ang mga agricultural products. So, yes sir. Yes, no doubt. As far as support, naayon na kanunay. Ikan ang akong city agriculturist karon o ICC agriculturist si Sir Nonoy Mandawi has been natay demo farm dito na available ang mga technologies na pwedeng mag-upya, pwedeng ma-disseminate sa atong mga mag-uuma. And the demo farm itself, kung siya ay organic farming dito, mga technologies, then naapoy ka lang sa mga inland fishing, mga fish ponds, no, technology na dito. So, it's available. Now, ang kanilang pagsaka dito sa presyo, this is market demand, market driven. So, meaning, hindi na ito makontrol kay ang input sa gasoline, sa transport, gayon, considering na isaka pag-ayo ang presyo sa gasolina karon o transportation cost, no wonder na mujak up po sila sa ilang price. And plus, ang limitation po sa supply pag-abot sa isda. Kaya nasayon mo din ang na-underthreat ang ato ang fishing supply karon. In fact, pang wala na umana nga itong ban, and yet, pagka sunod na po na tuig, no, take effect na po siya. Kaya aron nga ma-fund na ito, ma-preserve, ma-replenish yun ang nagkasumping na supply sa atong isda. Fakto din, apasumpay siya tumahay ni Pinto. Chill reaction sa taas sa atong gasolina. Hindi ko kaya. Kamuta ka sa merkado, sa taas ang gasolina si Pambote, mula ko kanto. Kunya ka rin sa 20% doon. Yung itong tabi ka dito, mahal ng food. Ya, kini mga angkanya. Karon mga kuan, agi kaya po nasa uwi. Chill reaction din. So we don't have control about this, no? Ay gunto kung sa mga sulban ko ani. Ang sulban na gani anta nga ang ubay mo gusto na ipaubos ko. Kay mo na yung mga kahigit sa taas kay na kuan.
mo man ay hinsudan nga, tapos kayo ang gulay, kayo transport na dahil ito, mahal kayo ang hamulang bayan. Kaya ang gasolina, mahal ko ng gasolina. So, it boils down to the say na ang gasolina o hinugan, pagtaas ang gasolina, maghinugan, isang problema karon. Okay, thank you so much. Wala tayong panahon, no, Tax? 12 minutes before we wind up our public affairs program ang kapiyan sa Lipono. Diinin pa daan. Yes. Doon na din ang sunod ng Pamilya Victoria. Ay, sunod ka ron, Victoria Taro. Ito nang dadagan ang bumbiro. Ako lang po dito na ipahintong kong kalimot na atong press club na reduction. Kasi mo ang dalawang April 14, no? Ano na sa taplasa na liputan. So, after ito, no, ang mga naman na membro di Alhag na putambong sa mga kalupan. So, barato na, kamayroon kayo ang mayroon, barang 150 na mangyari. Barang, ang cover 180, pero ang mayroon sa amot sa mga tao, 150 naman, 150 na. So, yawhak ang tanong mga sakop sa press club, sa buwan na Diliti Press Club, na ang atong induction, pag-remoron sa 2014, sa 12, diri sa Patlasa. O kato mga naabot ito, ano size, so good na. So, kung mga naabot ko Silvia, kabayo diri nga, layo-layo ka. Isa sa mga speaker na minahula, na mao si Kuluma. Ha? Kuluma. Kita na Kuluma. Ang dito na alternative na Uglesa Gilabon, sa siyempre Gilabon Pasilog, na taga-Dipulog Basan. So, wakang nabawi, no? Wakang nabawi yung pinsagin ang kuwan. May next subject nila, pwede ka na ang pinsagin, confirm din na. Yun nga sa atong sab na industry primo, na sa award na panghatag, kung survey di Pulog na naanak ko na nagkamit sila, nagkamtan nila ang pitasan nga tugatog sa ilang benepisyo, goodbye sa ilang benepisyo sa gobyerno. So, nakahatag o garbo sa atong nakbayan, sa Walter Pulog, so tagaan po yung award. No? So, wala ko mga sakop sa Longga Press Club na atong induction, revolve ng April 14, 2012 at 6 o'clock in the afternoon or in the evening, ari sa Kaplaza Hotel. Thank you so much ng plugin sa Konselo de Liborio. Mangayo kita o parting words sa ato ang mga pinasidunggang bisita. Naguna kita dagtukan former Vice Mayor of Dipolog City, Engineer Edinburgo Pierre-Street. Isang kayong salamat din, Paruben o Bradford, sa mga kauban sa DXDR. Daghang kayong salamat din, bisag naulahin, pero nakaabot gyapon, nakakampo gyapon o jutay kalambuan sa atong dakbayan sa atong Tituok Lalawigan sa Buanga del Norte. Hinaot na atong mga kaigsunan, magkanunay o paminaw diri sa kapihan sa Dipolog, diri sa Kamilawan, Matag, Domingo, sa Takna nga alas 9 hangtod alas 11, o sa atong mga kaigsunan nga sa abroad, maminaw po sila kaya aron maka-keep up sila sa ining development diri sa atong labayan sa atong lalawigan. Daghang salamat po. Thank you so much. O the last but not the least kay excuse man si Pinky Rabino, ang ato ang City Information Officer, Mr. Roberto Pinson. Diyan sa atong Halandong Mayor, Evelyn P.O. Ini si Bert Pinson, yung City Information Officer, nagpasalamat sa kagayunan na kita makapaabot sa mga programa o kalambuan sa atong dakbayan pinagi sa kapihan sa Dipolog na program. And ato pong tibayaan ato ang mga kaigsunan sa lain-lain lugar na naabot pinagi sa atong live streaming. Ato ipadayon ang pagsuporta sa atong kalambuan sa atong dakbayan. Katong lugay na wala pang kauli dinhi, laan kita ay daghang mga kabaguhan, mga proyekto na anay nato ika sa lugar ko, sama sa ato ang nahumanang sports complex, phase 1, kaya nato may phase 2 and 3 na, natay swimming pool dito, natay oval, natay kumpleto yung naihulingan, kumpleto yung siya mga sports facility na world class. Then nahanap po tayo phase 2 karon sa ato ang commercial complex sa Boulevard. It's now up for bidding. Open na siya for bidding para sa ato mga potential investors.
So, nindot na siyang allocation kay ayos siya sa prime destination for leisure and relaxation sa atong mga Bipolong months as well as mga bisita. And then, ang atong Corazon Aquino Hospital, naanata sa pagpakindog sa mga pilote karon. The foundation are already being laid para sa full blast na construction niya sa Maong Corazon Aquino Memorial Hospital sa Dakbayan sa Dipolog. So, salamat kini o sa daghanan pang mga ginagmang proyekto na gi-implementan karon sa Dakbayan sa Dipolog pinaagi sa ato ang liderato ni Mayor Evelyn Tio sa sangguniang panglusod. So, palagi na itong iyampo, suportahan para nga mulipang pa o matuman ang atong mga dampo isip Dipolog. So, daghang salamat sa tanan, Edith, Attorney Gregorio, Vice Mayor, Ken, former Mayor po din nato din, hindi lang Vice Mayor, he has been Mayor for a short time, part siya sa history sa ato ang Kalambuan. And so si Paul James Opulan, sa ating technical staff, salamat o God bless us all. Thank you so much sa atong panel, Consejero Ruben Ligorio. Salamat kayo din sa alamat sa mga bisita, kag Brad Robert Tusoy, kag Vice o Mayor Berching, sa inyo kag sanong sabong po. Dapat sa atong kapiyan sa Dipolog sa mga laminaw, hi! Huwag tayo naminat sa women's. Last Sunday naman sa mga women's celebration. At sa mga women's nga magsaulong sa ilang kabulanan. Women's month karon, congratulations, ilang kabulanan. Oh, congratulations. Sorry sa akong nakuha, pero yes, we love you. We love you na yun. At isa nga na nag-graduate gikan sa elementary, high school, colleges sa karon nga tuiga gikan sa Marso, ang photo sa bulan sa Marso gikan sa Kapihan sa Dipolog. Congratulations. Congratulations. Especially sa mga ginikanan tuwas gawas. All the graduates. Ilang mga anak sa Pilipinas, sa graduates. Congratulations. Mga bunga sa mga paningkamot. Okay. So, ganun kayo salamat ko lang nakita yung iko ng panahon. Sa ngalan ni Silbert Nibuliano, ang atong IT expert, at si Lopaz, atong assistant technical director, si Gary Doon, ito sa estasyon, ang atong technical director. Sa ngalan sa atong station manager na si Mr. Richard Villaronte. Kini si Edith Pahitpito mo mayong kaninyo. God bless us all. Happy Sunday. Studio, take it away.